Ilang araw nang hindi mapakali si Christine dahil hindi niya makontak ang kanyang anak na si Daniel. Ilang tawag at text na ang nagagawa niya, ngunit wala siyang reply na natatanggap mula sa kanyang anak na si Daniel. Sa kanyang desperasyon ay tinawagan na din niya ang isang kakilala at landlord na din ni Daniel na si Peggy Newman para bisitahin ang kanyang anak. Sa pagpunta ni Peggy sa bahay ni Daniel, nakita nila na ang sasakyan ni Daniel ay wala sa garahe, ngunit ang front door ay naiwang nakabukas at ang bahay ay amoy usok. Kasama ang isa pang kaibigan ay sinubukan nilang tawagin si Daniel, ngunit wala silang sagot na nakuha. Sa kanilang pag-check naman sa may garahe, isang matinding amoy ng lighter fluid ang sumalubong sa pang-amoy nila, kung saan isang maliit na apoy ang kanilang nakita. Sila ay tumawag sa fire department para agad itong maapula, kung saan matapos mapatay ang apoy ay isang patay na katawan naman ang bumungad sa kanila. 911 emergency, do you need police, fire, or medical? How's it a dead body? Oh my God. There was a fire, and we went in to investigate. The fire must be a couple days old, but there's a dead body in the garage. We just found him with the homeowner that doesn't live here. Tara, at ating buksan ang pahina ng krimen ng The Daniel Halseth Murder Case. Isang mapagmahal na ama sa kanyang tatlong anak, yan ang pagkakakilala kay Daniel Halseth ng mga kakilala at kaibigan. Biguman sa mga babaeng kanyang nakarelasyon at inibig, hindi ito isang balakid para sa kanyang role bilang ama sa kanyang tatlong anak. Si Daniel ay pinanganak sa Estacada, Oregon. Bata pa lamang siya ay makikita na ang hilig niya sa musika, kaya siya ay kumuha at nagtapos ng bachelor's degree in music at kumuha pa at nagtapos din ng master's degree in business administration naman. Ang naging unang asawa ni Daniel ay si Elizabeth Schwarak. Si Daniel at Elizabeth ay parehong nagmula sa Oregon, kung saan sila ay nagkakilala at nagkaibigan. Taong 2001 ang dalawa ay nagpakasal na at ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 3 supling, si Dana, Jordan at Shera. Taong 2006 ang pamilya Halseth ay lumipat ng Las Vegas nang makakuha si Daniel ng trabaho doon, kung saan sila ay nagtayo din ng isang computer business. Ilang taon nang lumipas, taong 2010, si Elizabeth ay tumakbo bilang isang senator ng Nevada, kung saan siya ay pinalad na nagwagi. Ang kanyang pagkapanalo ay sinasabing isang surprise win, kung saan sa edad na 27, siya ang pinakabatang nahalal na senador sa Nevada. Sa pag-upo ni Elizabeth na ito ay nagsimulang magkalabuan ang mag-asawa. Isa sa sinasabing dahilan ng pagkakalabuan na ito ay dahil sa kasamahang politiko ni Elizabeth na si Tiger Helgelian. Madalas kasi mapansin ni Daniel na ang dalawa ay palaging magkausap sa text o tawag man. Sa mga pag-uusap na ito ay sinubukang kausapin ni Daniel si Tiger, ngunit ang mga text at mga tawag ng dalawa ay hindi naman tumigil. Sa palagi ang interaksyon ng dalawa, sino ang hindi maghihinala at mangangamba? Kaya nang minsan, nang nalaman ni Daniel na si Elizabeth at Tiger ay magkasama nang silang dalawa lamang for a long extended work trip daw, ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Sa pagtatalo na ito, ang dalawa ay nagkasagutan sa kanilang kwarto. Ayon sa isang source, si Daniel ay galit na sinisigawan at minumura si Elizabeth. Matapos na siguro ay masabi ang kanyang gustong sabihin at lumamig ang kanyang ulo, ay agad din siyang umalis sa kanilang kwarto. Sa pagtatalo din na ito, si Elizabeth ay pumunta sa pulis. Sinabi ni Elizabeth na silang dalawa ay nagtatalo daw sa isang alegasyon ng affair, kung saan si Daniel daw ay nagawa siyang asultuhin. Dahil dito, si Daniel ay inaresto at sinampahan ng kasong open and gross lewdness. Sa isinampang kaso, si Daniel ay nagplead ng guilty for coercion at battery at nasentensyahan ng 6 months probation. Papasok sa anger management classes at marerehistro bilang isang sex offender. Matapos ng kanyang kaso, si Daniel ay nag-file naman ng diborsyo.
Ang isa sa pinag-usapan sa diborsyo ay ang kustodiya ng kanilang 3 anak. Sa nangyaring kaso ni Daniel at sa kanyang pag-amin, ang kustodiya ng kanilang anak ay napunta kay Elizabeth. Si Elizabeth ay nag-resign naman sa kanyang pwesto sa Senado sa kadahilan ng nahihirapan daw siya na balansihin ang kanyang obligasyon sa Senado at sa kanyang mga anak bilang isang single mother na. Si Elizabeth kasama ang 3 anak ay lumipat sa Alaska at kalaunan ay nagpakasal naman kay Tiger Helgelian. Sa kanilang paghihiwalay sa kanyang pag-move on, si Daniel ay nag-focus sa kanyang computer business. Minsan sa pahintulot ni Elizabeth at ng pagkakataon na din, si Daniel ay pumupunta ng Alaska para dalawin ang kanyang mga anak. Kalaunan siya ay makakatagpo muli ng bagong pag-ibig sa katauhan naman ni Bogdana. Sila ay nagpakasal ngunit ang kanilang pagsasama ay nagtapos din at nauwi sa diborsyo noong 2019. Si Elizabeth at ang kanyang 3 anak naman ay umalis ng Alaska. Napagdesisyonan nila na bumalik ng Las Vegas dahil sa mas gusto nila ang pamumuhay doon. Sa pagbalik na mag-iina ay mas maraming pagkakataon si Daniel na makita at makasama ang kanyang mga anak. Sa madalas na pagkikita na ito, ang pinakabatang anak ni Daniel na si Shera ay lumipat at tumira na kasama ni Daniel sa kanyang bahay. Ang pagsama ni Shera na ito sa kanyang ama ay hindi legal dahil sa ang full custody ng kanilang mga anak ay na kay Elizabeth pa. Kaya si Daniel ay napagdesisyonan na ipaglaban ang kanyang kustodiya kay Shera. Unfortunately, ang request ni Daniel for Shera's custody ay hindi pinabura ng korte, kaya si Shera ay binalik niya muli sa ina nito na si Elizabeth, ngunit si Shera naman ay tumakas at bumalik pa din sa bahay ng kanyang ama. Ayos naman kahit papaano ang kanilang setup. Si Daniel ay mahilig din na mag-post ng parte ng kanyang buhay sa social media. Masaya siya na ibinabahagi ang kanyang mga travels, day-to-day activities, ang kanyang passion sa photography, maging ang pictures ng kanyang mga anak. Nakikita siya ng mga kaibigan na isang ama na ang mundo ay umiikot sa kanyang 3 mga anak. Ang kanyang mga anak ang kanyang una at top priority. Sila muna bago ang kanyang sarili. June 2020, ang kanyang bunsong anak na si Shera ay nakarelasyon ang 18 years old na si Aaron Guerrero. Batang pag-ibig kumbaga, maaring first love nila ang isa't isa, na sa sobrang pagmamahal nila ay ayaw na nilang maghiwalay pa. Sa kanilang relasyon na ito, bilang sila ay mga bata pa, partikular si Shera na underage pa, ay medyo tutol ang kanilang mga magulang pero hinayaan nila lang. Lahat tayo ay dumadaan naman sa unang pag-ibig na yan. Ang pag-ibig na ito ay mas lalo pang umigting, kaya noong December ng parehong taon, nagplano ang dalawa na maglayas na para pumunta sa Los Angeles at magsama. Ang plano na ito ay nalaman ng kani-kanilang mga magulang kung saan silang dalawa ay tuluyan ng pinagbawalan na magkita. Sa pagbabawal na ito, si Aaron at Shera ay nagrebelde. Sa parte ni Aaron, ayon sa kanyang mga magulang, madalas daw na nakikipagtalo si Aaron sa kanila on a daily basis. Ganon din maaari sa parte naman ng mag-ama. Si Daniel at Shera ay halos magkasundo sa lahat ng bagay. Kaya nga nagawa ni Shera na tumakas at sumamang tumira sa bahay ng amang si Daniel, hindi ba? Ngunit nang makilala ni Shera si Aaron, ang dalaga ay nagrebelde na. Tanging si Aaron na lamang ang nasa isip ni Shera. Wala na siyang pakialam pa sa kanyang ama. Sa pagbabawal na ito ay unti-unting nagkakalabuan ang mag-amang Daniel at Shera. Sa panahon na ito, si Daniel ay nagpo-post naman sa social media ng kanilang masasayang araw ni Shera, partikular noong ito ay bata pa. Reminiscing good times kumbaga. Isang heartfelt birthday greeting din ang kanyang ipinost noong December 2020 noong si Shera ay tumuntong sa edad na 16. Ilang buwan ang lilipas na wala namang something out of ordinary na nangyayari. Si Daniel ay patuloy sa pagpo-post sa social media ng kanyang activities, photography, at inspirational quotes sa kanyang mga followers at paminsan-minsan ay nagpo-post din ng tungkol kay Shera.
Siguro at maaaring sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga ito, ay gustong iparating ni Daniel kay Shera ang pagmamahal niya dito, ang kanilang good times together, at maaaring isang inspirasyon na din na ma-overcome ang nagkakalabuang relasyon nilang mag-ama. April 8, 2021, ang second ex-wife ni Daniel na si Bogdana ay nakatanggap ng notifications ng ilang withdrawal sa kanilang joint account ni Daniel. Si Daniel at Bogdana sa kabila ng kanilang failed marriage ay mayroon pa ding joint savings account at ng araw na yon, ilang withdrawals ang ginawa sa kanilang account. Tinext niya si Daniel tungkol dito ngunit wala siyang reply na natanggap. Sinubukan niya makipag-ugnayan naman sa nanay ni Daniel na si Christine, ngunit tulad ni Bogdana, si Christine ay wala ding natatanggap na text o reply man lang sa kanyang anak. Sa pagkakataong ito, ang nanay ni Daniel na si Christine ay sinubukan naman na tanungin ang anak ni Daniel na si Shera, kung saan sinabi naman ni Shera na medyo may problema daw ang phone ni Daniel kaya hindi magawa ni Daniel na makapag-reply sa kanila. Napanatag naman kahit papaano ang loob ni Christine dahil dito. Kinabukasan ay hindi pa din nagpaparamdam si Daniel kay Christine, kaya sinabihan niya si Shera na patawagin si Daniel gamit ang cellphone ni Shera. Ngunit ang dahilan naman ni Shera sa pagkakataon na ito ay dahil si Daniel daw ay nasa shower. Ilang beses pa siyang nag-text kay Shera, ngunit ito ay hindi na sumasagot sa kanya, kung kaya binantaan niya ito na tatawag na ng pulis. Bilang ina, alam ni Christine na may mali, kaya sa kanyang desperasyon ay pinakausapan niya ang landlord at kaibigan na din ni Daniel na si Peggy Newman para i-check si Daniel. Pumayag naman si Peggy, ngunit sinabi ni Peggy na hindi siya agad makakapunta dahil sa may ginagawa pa siya, pero pinangako naman niya na pupuntahan niya din si Daniel. Matapos tawagan si Peggy, si Christine ay hindi pa din mapakali, hindi pa din matahimik ang kanyang loob kaya isang tawag uli ang kanyang ginawa para naman mag-request ng isang welfare check. How may I help you? Yeah, I need a welfare check. I don't know if that's, On who are we doing a welfare check? for my son. He's been missing for 2 days. His work's called, his family's called, I've called, his ex-wife's called, and there's nobody answering the phone and nobody is, there's nothing. Nobody can get a hold of him, and then his work called and they can't get a hold of him, and it's really, he just doesn't act like this. Okay. Does he live alone? He lives with his 16-year-old daughter who is not answering the phone. Okay. Or replying to a text. Mm-hmm. And the weird part is, I'll just tell you this, there's been ATM withdrawals at 3 different ATMs. Sa kabilang banda, ang landlord ni Daniel na si Peggy ay pumunta na sa bahay ni Daniel. Kasama ng isang kaibigan ay sinubukan nilang hanapin si Daniel at iyon na nga ang nangyari. Sa kanilang pagpunta, ang halos makremate na katawan ni Daniel na ang kanilang nakita. Ang kapulisan ay agad na pumunta for investigation. Sa kanilang pagpunta sa bahay ay ilang ebidensya agad ang bumulaga sa kanila. Sa living room ay isang chainsaw ang kanilang nakita sa sahig. Sa kusina naman ay may isang handsaw na may bahid pa ng dugo at isang circular sopa ang kanilang natagpuan. May 2 patalim din ang nakita nila sa lababo. Ilang resibo din ang nakita sa bahay at nang chinek ang mga CCTV ng pinanggalingan ng mga resibo na yon, hindi na sila mahihirapan pa sa pag-iisip sa kung sino ang maaaring salarin sa nangyari kay Daniel. Sa nakuhang CCTV alas 11 ng gabi ng April 8, si Aaron ay bumili ng chainsaw, globes at lighter fluids sa Home Depot. Sa isang supermarket naman, si Shera ay nakita na bumili ng 2 gallons of bleach at ipinambayad pa ang credit card ni Daniel. Sa pagkakalayo ng magkasintahan dahil sa pagbabawal ng mga magulang, ang dalawa ay nagplano na lumayo na at pumunta ng Los Angeles. Sa paglayo na ito ay kailangan nila ng pera kaya sila ay nagplano na pagnakawan ang mga magulang. Ngunit ang plano na ito ay hahantong pala sa pamamasilang. Ayon sa isang source, April 8,
Si Aaron ay umalis ng kanilang bahay para makipagkita kay Shera ng palihim. Sa kanilang pagkikita, gamit ang debit card ni Daniel ay ilang beses silang nag-withdraw ng pera sa iba't ibang ATM. Pumunta sila ng hardware store at bumili ng kanilang kakailanganin at dumiretso na sa bahay ni Daniel. Palihim silang lumapit kay Daniel kung saan nila ito ilang beses na sinaksak. Sa ginawang autopsy, si Daniel ay nagtamo ng 70 na saksak na karamihan ay sa kanyang likuran. Matapos ang pananaksak ay inilagay naman nila si Daniel sa sleeping bag at saka sinilaban sa mismong gitna pa ng living room. Sa pagsilab na ito ay sinubukan din nila ang pagpira-piraso, ngunit ito ay bigo sila na gawin. Sa mga ginamit na patalim at mga bahid ng dugo sa bahay, sinubukan nila na ito ay linisin. Ngunit ito ay bigo din silang gawin, kaya naisipan na lang nila na ang buong bahay ay sunugin. Unfortunately, para sa kanila, ang kanilang ginawang apoy ay hindi kumalat, kaya ang mga sira na sanang mga ebidensya ay nagkalat. Si Aaron at Shera ay agad na nabigyan ng warrant. April 13, si Aaron at Shera ay na-allocate ng kapulisan by chance. Sila ay nakita sa isang train sa Salt Lake City sa Utah, kung saan sa ginawang checking sa mga train tickets, si Aaron ay hindi nagbayad. Dahil sa hindi pagbayad na ito, sila ay ginawa ng background check at napag-alaman na sila ay wanted sa Las Vegas. Sa kanilang pag-aaresto, isang video ang nakita sa kanilang cellphone na tuluyang magsasara sa mga naunang nakitang mga ebidensya. Ang video na ito ay talaga nga namang disturbing matapos nilang gawin ang pamamaslang. Welcome back to our YouTube channel. After Day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on the camera. It was worth it. And we had sex a lot today. It was worth it. I got plenty of sex. As payment for doing it. And no bleeding this time. We got through that. We overcame. Yeah. So yeah. Sa kanilang trial, ang dalawa ay parehong nag-plead ng guilty. Sila ay nasentensyahan ng life sentence with a possibility of parole after 22 years. Ang nangyari kay Daniel ay isang bangungot sa lahat ng magulang. Unimaginable na sa mismong kamay ng kanyang anak nagtapos ang kanyang buhay. Na ayon sa kanilang landlady na si Peggy, sana hindi niya nakita si Shera na ginagawa ang pananakit sa kanya. Dahil para kay Daniel, ang kanyang mga anak ang buhay niya. There's Sierra. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!